Datapwat ngayoy pinagsisikapan ninyo akong patayin, na taong sa inyo'y nagsaysay ng katotohanan, na aking narinig sa Diyos, ito'y hindi ginawa ni Abraham. Ayan, maliwanag na inaamin ng Panginoong Hesukristo na siya ay tao at hindi Diyos. Sinabi niya na siya ay taong nagsaysay. Narinig mo Katoliko, taong nagsaysay, hindi Diyos. Ang tanong, sinabi ba ng Panginoong Hesus dyan sa talata na hindi siya Diyos? Hindi naman. Sinabi niyang siya'y tao at tama iyon dahil ang Panginoong Hesus ay tunay na tao. At ang pahayag niyang ito ay hindi salungat sa kanyang pagiging Diyos, dahil siya ay tunay na Diyos at tunay na tao. Hindi niya binibigyang diin na siya ay tao lang. Ang punto ng Panginoon dyan ay, mamamatay tao kayo. Ang Jerusalem na dating tapat sa akin, ngayon naging isang masamang babae. Dati puspos siya ng katarungan at katwiran. Ngayon na may tirahan na ng mga mamamatay tao. At, anong katotohanan ba itong tinutukoy ng Panginoong Hesukristo dyan sa Juan 8:40 na dahilan kaya gusto siyang patayin ng mga Hudyo? Ito ay ang katotohanang sinabi niyang, siya ay kapantay ng Diyos. Lalo namang pinagsikapan ng mga pinuno ng mga Hudyo na ipapatay siya, sapagkat hindi lamang niya nilabag ang batas tungkol sa araw ng pamamahinga. Sinasabi pa niyang ang Diyos ang kanyang Ama, at sa gayon ay ipinapantay ang kanyang sarili sa Diyos. Iyan ang katotohanang tinutukoy ng Panginoong Hesus sa Juan 8:40. Siya ay kapantay ng Diyos. Kaya hindi sinasalungat o pinapasinungalingan ng Panginoong Hesus ang kanyang pagka-Diyos dyan sa Juan 8:40, bagkus ay idiniin pa niya na isang katotohanan na siya ay kapantay ng Diyos. Na siya ay Diyos. Ituloy natin ang pagbasa sa verse 56-59. Natuwa ang inyong amang si Abraham nang malaman niyang makikita niya ang araw ng aking pagdating. Nakita nga niya ito at siya'y nagalak. Dahil dito'y sinabi sa kanya ng mga Hudyo, wala ka pang 50 taong gulang, paano mo masasabing nakita mo na si Abraham? Sumagot si Jesus, kakatandaan ninyo, bago pa ipinanganak si Abraham, ako ay ako na. Nagsidampot sila ng bato upang siya'y batuhin, ngunit nagtago si Jesus at lumabas ng templo. Kakatandaan ninyo, bago pa ipinanganak si Abraham, ako ay ako na. Sinasabi ni Jesus na bago pa man isilang si Abraham ay nariyan na siya. Ito ay kanyang pahiwatig na siya ay nariyan na sa pasimula pa lang. Sa simula ng Ebanghelyo ni Juan ay nasusulat, ng pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Sino ba ang salita? Ang Panginoong Hesus. Sa aklat ng Exodo ay nasusulat. Sinabi ng Diyos, ako'y si ako nga. Sabihin mo sa mga Israelita na sinugo ka ng Diyos na ang pangalan ay ako nga. Kaya nang sinabi ito ni Jesus, ako ay ako na. Ito ay pagpapakilala ng kanyang pagka-Diyos. Alam ng mga Hudyo ang ibig sabihin dito ng Panginoong Hesus. Kaya nga gusto siyang batuhin ng mga ito dahil sa kanyang pag-angkin na siya ay Diyos. Para sa mga Hudyo ito ay blasphemy o paglapastangan sa Diyos at ang parusa ay batuhin siya hanggang sa mamatay. Kaya ang Juan 8:40 ay hindi sumasalungat sa pagka-Diyos ng Panginoong Hesukristo at nakita naman natin sa mga sumunod na talata, partikular na sa verse 58 na inangkin ni Hesukristo ang pagka-Diyos. Iwasan natin yung tinatawag na cafeteria theology. Nagpipick and choose. Kukuha ng isang talata sa Biblia at sasabihing eto na yun. Kailangang isaalang-alang mo yung iba pang mga talata na may kaugnayan sa talatang napili mo. Sa madaling salita, basahin sa tamang konteksto ang talata. At katulad ng nabanggit ko na kanina, sa simula ng Ebanghelyo ni Juan nasusulat. Nang pasimula ay naroon na ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Pero may sagot sila dyan. Ang ibig daw sabihin ng salita ay plano o panukala pa lamang. Ibig sabihin nung isinilang si Jesus ay hindi na siya salita. Subalit hindi po tugma ang paliwanag na iyan sa nasusulat sa Biblia. Sa aklat ng pahayag na susulat, puno ng dugo ang kanyang kasuotan at ang tawag sa kanya ay, salita ng Diyos. Nakita niyo mga kapatid, kahit matagal nang naisilang si Jesus ay tinatawag pa rin siyang, salita. Si Jesus ang salita, kaya't maliwanag na sa Juan 1:1, ang salita ay si Jesus. Bukod dyan, pinahintulutan ni Jesus ang kanyang sarili na tawaging Diyos ng kanyang alagad na hindi niya sana ginawa kung hindi siya totoo at tunay na Diyos. At sinabi niya kay Tomas, tingnan mo ang aking mga kamay. Ilagay mo ang iyong kamay sa aking tagiliran at huwag ka nang mag-alinlangan pa, sa halip ay maniwala ka.
Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Pero nagulat lang daw si Tomas dyan kaya napabulalas ito ng OMG. Pero wala pong ekspresyon na OMG sa mga alagad ni Kristo. Bukod dyan, sa orihinal na Griego ng Bagong Tipan ay ganito ang pagkakasabi, sumagot si Tomas at sinabi sa kanya, ang aking Panginoon at ang aking Diyos. Iyan ay hindi ekspresyong OMG kundi pagkilala ni Apostol Tomas sa Panginoong Hesukristo bilang kanyang Panginoon at Diyos. Hindi rin nagkamali si Tomas dyan. Dahil kung mali ang sinabi ni Tomas, siguradong pagsasabihan siya ni Jesus. Subalit hinayaan at tinanggap ni Jesus ang pahayag ni Tomas, dahil ito ay katotohanan. Kaya maliwanag po mga kapatid, Diyos si Hesukristo, tunay na Diyos at tunay na tao.